Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At sa hapong ito, patuloy natin awitan ng ating Diyos na dakila. Yes, O Jesus. Yes, Father God. Hallelujah, Lord. Panginoon, marami pong salamat, Lord, sa hapong ito, Lord Jesus. Patuloy, Lord God, na Ikaw ang aming itinataas, Panginoon. Patuloy, Lord God, ang aming awitin, Lord Jesus, ay binibigay namin sa inyo, Panginoon. Sa hapong ito, Lord Jesus, patuloy, Lord God, na Ikaw ang mag-speak, Lord Jesus. Patuloy, Panginoon, Ikaw ang maghari sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ang kadakilaan mo, Lord God, ang patuloy na makikita sa aming mga buhay, Lord Jesus. Patuloy kaming naniniwala, Panginoon, may gagawin at may gagawin ka, Lord God, sa hapong ito, Lord Jesus. Hallelujah. Your Holy Spirit, O God, will lead us. Yes, O Jesus. O God, worship you, holy name, oh Jesus. Sa hapong ito, patuloy natin ihanda ang ating mga puso. Yes, O Jesus. Lord God, sa ilang po namin ipinagkakatiwala, Lord God, ang gagawin niyo po, Panginoon, sa hapong ito, Lord Jesus. Yes, O Jesus. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I, minsan pa, Lord God, into your hands, O God. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Yes, Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever.
Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, oh God, oh, we worship you, Lord. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship you. Yes, oh God. Yes, oh Jesus. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship you. Yes, oh God. We worship your name, oh God, in the highest, oh God. I will worship Yes, oh Jesus. You, Lord, I will worship, Lord. I will worship you. I will worship, Lord. I will worship you. I will worship, God. I will worship you. I will worship, Lord. I will worship you, oh Lord. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you.
You're the reason that I live, the reason that with all our voice, let us sing. Yes, Jesus. Yes, Lord God. To you, you're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Yes, oh Jesus. We believe in you, oh God. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Yes, oh God, we believe in you, Jesus. You're the reason that we live, oh God. Yes, oh Jesus. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Oh yes, oh God, you're the reason that we live, oh Lord. Oh hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Oh yes, oh God. Oh salamat Ama. Yes, oh Jesus. Father God, we thank you, Jesus. We give you, Lord God, the highest praises, Panginoon. Tunay, Panginoon, we declare, O God, that you are King of Kings, you are Lord of Lords, O Jesus. In the mighty name of Jesus, Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Isang magandang hapon po sa ating lahat. Sige nga po, pwede po bang tingnan natin ang ating mga katabi at ibigay natin yung best ng ngiti? Amen? Excited na po ba tayo magpuri para sa ating Diyos? Ay, hindi malakas. Excited na po ba? Amen! Amen! Kung excited ka na, sumigaw ka ng hallelujah! 1, 2, 3! Hallelujah! Yes, oh God! Amen! Yes, Jesus! We praise your name, oh God! We praise you, Jesus! Hallelujah! Oh yes, oh God! Amen! 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 Yes, Jesus! Hallelujah! Yes, oh Jesus! Sa habang ito, Panginoon, kami ay magpupuri sa inyo! Amen!
Yes, Jesus! Here and now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now, we're turning our hearts to you. And now, we'll never stop, love. Come on, KGC family! This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here we will, our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. And now, we're turning our hearts to you. And now, we'll never stop, love. Yes, Lord. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here we will, our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Minsan pa. Yes, Jesus. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. And now, we're turning our hearts to you. And now, we'll never stop loving you. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here we will, our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. This is our time. Yes, oh God, let us declare this is our moment to lift your name, oh God. Yes, Lord. This is our moment. Your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 oh. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here we will, the hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Come on, let us declare this is our time. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here the hearts will come alive as we declare your praises. Ooh, yes, Lord Jesus,
We declare to you, God. Amen. Oh, 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 oh. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with the hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Yes, oh Jesus, we declare to you, God. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with the hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Hallelujah. Yes, Jesus. We declare you, God. Amen. Yes, Jesus. Hallelujah. Pwede po ba natin ibigay ang mataas na papuri para sa ating Diyos na buhay? Hallelujah! Yes, oh Jesus. Amen, Lord God. Yes, Lord. Amen. Yes, oh Jesus. Masarap po bang magpuri sa ating Panginoon? Amen. Napakasarap pong awitan ng ating Diyos. Amen. Dito sa simbahan, malaya tayong isigaw ang para sa Diyos. Malaya tayong itaas ang ating mga kamay. Dahil ang ating awitin ay para sa ating Diyos. Amen po. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Kaya church, in this afternoon, let us continue to worship our God. Hallelujah. Christ is enough in our life, oh Jesus. In any season of our life, lagi natin iisipin, Jesus is enough. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig niyo po sa amin, Lord Jesus. Hayaan mo, Lord God, sa hapong ito, we surrender everything to you, Jesus. Hallelujah. Kaya church, hayaan mo sa mga oras na to, ibigay natin ang para sa Diyos. Hallelujah. Ang papuri at pagsamba ay para sa iyo lamang, aming Diyos na dakila. Oh yes, oh Jesus. Oh God. Oh, hallelujah. Oh Jesus. Oh God. Oh hallelujah. Oh yeah. Yes, Jesus. Yes, so good in all my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. No turning back.
set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, my joy and my salvation. And His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is He. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh yes, Jesus. Oh, we decided to follow you, Lord. I have decided, yes, oh God, to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Yes, oh God. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me. Minsan po, Lord God, we decided to follow you, Jesus. No turning back. I have decided to follow. Yes, Lord. No turning back to you, oh God. We are declared, oh God. We decided to follow your name, oh God. Yes, oh Jesus. Follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The
the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is. Yes, Lord, you are enough to us, Jesus. He is for me. Everything I need is. Hallelujah. With all our voice, let us sing. Cry. Come on, church. Let us declare. Christ is enough. Amen. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Sa mga oras na to, nakikinig ang ating Diyos. Hallelujah. Alam ni Lord ang laman ng ating puso. Yes, O Jesus. This is to you, O God. Amen. Everything I need, Lord, is in you, Lord God. Come on, church. Let us declare, Christ is enough to me. Wala man kami, Lord God, ng yaman, Lord, na meron sa iba, Jesus. Pero, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na meron kaming Diyos na buhay. Hallelujah. Oh God, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, oh, Christ is enough. Yes, oh God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Amen, Lord God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen, Lord God. It's in you, Lord. It's in you. It's in you, Jesus. Oh, Christ He is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need.
I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Oh Lord, oh Jesus, oh Lord God, on a turning back, oh, no turning back. Come on, church, let us sing to God. On a turning back, on a turning back, oh God, no turning back. Oh, we follow to you, Lord. Oh, we follow you, God. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Amen, Lord God. Minsan pa, Panginoon, salamat sa kadakilaan mo, Lord Jesus. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hello, hello. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Blessed ba kayo? Isa pa, blessed ba kayo? Hallelujah. Can you say hallelujah? 1, 2, 3, go! Hallelujah! Ayan. Pwede ba sabihin nyo sa sarili nyo, I am blessed? I am blessed. Sabihin nyo nga sa mga katabi nyo, you are blessed. You are blessed. Ayan. Ayan, let's all settle down. At dadako na tayo sa tithes, sa ating tithes and offering. Bago tayo magbigay ng mga kaloob natin, share ko lang sa inyo yung mga yung isa sa recent na prayers ko and kung paano ako sinagot ng Lord doon. For the past weeks, I've been seeing a lot of news about sa mga sakit, yung dating wala naman dito sa atin sa Pilipinas, pero ngayon isa na tayo sa mga leading contributor based sa mga surveys. And syempre, as a citizen, medyo may yun sa akin, medyo nakakatakot. And paano ba? Nag-iisip-isip ka minsan. And during that week, isa sa mga devotion ko is about sa story nung babaeng dinudugo. Alam niyo ba yun? Yung for halos ilang taon na siyang dinudugo. And ginamit niya na lahat. Ubus niya lahat na nilapitan niya. And then she learned about Jesus. Wala siyang ibang alam, pero ang alam niya lang, nagpapagaling si Jesus. Yun lang yung alam niya. And she did nothing but touch yung likod ng, di ba kasi before, mga parang nakadress sila. Hinawakan niya lang yung sa likod nung laylayan ng damit ni Jesus. And she got healed. Can you imagine how many years na siyang dinudugo, how many years na siyang may sakit, and then
naniwala lang siya. May faith lang siya na pagagalingin siya ni Lord and gumaling siya. And kung kaya yun gawin ng Panginoon sa babae na yun, na hindi niya kilala, what more pa sa atin anak tayo ng Panginoon. Di ba? And that alone made my heart and mind at peace. Kasi ayun nga, kung kaya yun gawin ng Panginoon dun sa babae na yun, na ilang taon na, imagine ilang taon, kung sa atin dito, pag ilang taon na yan, baka hindi na tayo abutan ng mga 2 or 3 taon eh. Pero sa kanya, I don't know, more than 10 years, if I'm not mistaken, sorry. Pero yun, ilang taon na siyang may sakit, pero naniwala, may faith kasi siya eh. May faith siya na pagagalingin siya ni Lord, and that alone got her healed. You know? Do you guys have faith in the Lord? Do you guys have faith in the Lord? You must. You must, because you have faith, you will be healed. Kung ano man yung mga recent dealings natin, may it be physical, mentally, or sa kahit anong aspeto ng buhay, we should put our faith in the Lord. Kasi nasa Kanya yung healing. Nasa Kanya yung healing. Nasa Kanyang healing. Amen? Pwede po ba tayong tumayo at taas natin yung mga ikot po natin para sa Panginoon? Let's pray. Father God in heaven, Panginoon, salamat sa hapon na ito, Panginoon. Pinagtipon-tipon mo ang iyong mga anak, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isang naririto, Panginoon. Salamat sa protection, Panginoon, sa guidance, Panginoon, sa blessing sa lahat ng aspeto ng buhay, sa knowledge and wisdom, Panginoon, sa answers sa mga prayers namin, Father God. Father, we pray, Panginoon, na kung ano man yung mga tumatakbo sa isip namin ngayon, Panginoon, kung ano man yung dinidil namin sa inyo, may it be, kung ano man yung pinag-pray namin, Panginoon, may it be sickness, may it be anything, Panginoon, na problema, Panginoon. May we find the peace, Panginoon. May we find the answer. May we find the healing, Panginoon, sa inyo at sa inyo lang, Father God. And alam namin, Panginoon, na wala nang mas malaki, Panginoon, kaysa sa inyo. Walang mas malaking sakit kaysa sa inyo, Panginoon. Walang mas malaking problema, Panginoon. Walang mas malaki pa kaysa sa inyo, And Father, as we pray sa healing, Panginoon, sa aming mga personal na buhay, Panginoon, we also pray healing, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. We've been seeing a lot of things that's been happening, Panginoon, and it's worse, Panginoon. And Father God, may everyone find their peace, Panginoon, sa inyo, Panginoon. We declare and decree healing, Panginoon, sa aming mga katawan, Panginoon, di lang sa aming mga katawan, sa aming mga pamilya, Panginoon, maging sa bansang ito, Father God. Father, salamat, Panginoon. Minsan pa nanalangin kami sa hapon na ito, yung message na ma-receive namin, Panginoon. Talagang kung ano man yon, Panginoon, maisa puso at maisa buhay namin yun, Panginoon, at magamit sa amin sa araw-araw, Panginoon. This we pray, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise. Praise. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede po ba tayong tumayo saglit? Ayan. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede po bang batiin nyo muna ang inyong mga katabi, nasa likod nyo, hindi nyo kakilala, kilalanin ninyo. Tapos lagyan mo ng nung
Counting appreciation, sabihin mo sa kanya. Kung lalaki, sabihin mo, ang pogi mo ngayon, okay? Pag babae naman, sabihin mo, ang ganda mo ngayon. Yan. Okay. Hallelujah. Okay, welcome po. Oh, welcome. Amen. Ayan, thank you kay Lord. Hallelujah. Okay, wala pa po kayo sa langit. Nasa... okay. Ayan, welcome po sa Kingdom Generation Church. Ayan, kung saan naririto po kayo. Kami po ay isang non-sectarian full gospel Christian ministry. Ayan, so talagang ang desire namin ay makilala nyo ang ating Panginoong Hesus. Okay, so konting lang po. Kailangan medyo masaya pa sa likod. Saglit po. Ayan. So sa May 3 po, May 3, magkakaroon po tayo ng Kingdom Youth sa first Sunday ng May. Ito po ay gaganapin sa PM service. Okay. At tumahimik ang lahat. Hallelujah. Okay, guys. Saglit lang po, konting announcement muna. Alam ko masaya kayo. Masaya ba kayo ngayon? Halata nga. Okay. Hallelujah. Okay. So, sa May 3, Sunday po ito ng hapon, ide-dedicate po natin yung first Sunday ng hapon para sa mga youth. Okay, Kingdom Youth. Lahat po ng kabataan ay welcome po. Okay, may nagtanong sa akin po, paano raw po yung may edad na? Sa hapon sila nag-church, pwede ba silang mag-church sa hapon? Pwede po. Wala pong problema yon. Pwede po kayo mag-join sa youth. Kaya lang, pag sinabi ng mga youth na tumalon kayo, tatalon kayo. Pag sinabi nila mag-tumbling kayo, mag-tumbling kayo. Okay. De, joke lang po yun. Ibig sabihin, iba kasi yung fellowship ng mga kabataan, minsan meron silang mga games or ganyan, okay? So, May 3 po yun. Tapos, praise God. Ayan, sa May 31 naman, praise the Lord, ito yung matagal na natin pinagpipray, yung crossover, yung ating young adult ministry. If you are 25 years old pataas at ikaw ay single, okay, pero kung 25 ka at may asawa ka na, hindi ka na pwede rito. Okay, sa couples ka na, sa couples ministry ka na kasama. Okay, ito po ay 25 years old, above single, young adult ministry. Ayan, may nagtanong din, sabi niya, ano raw po ba yung crossover? Ano po daw yung young adult ministry? Ito naman po nakadesign sa mga, ayan, syempre pag 25 years old ka na, ibig sabihin, ikaw ay magpapasok ka na magtrabaho, papunta ka na dun sa career life mo, okay, ano pa? Anong pinaghahandaan mo? Papunta ka na sa married life, yung mga ganun ba? O siguraduhin mo munang may partner. Kaya yan, lahat yan, inihanda para maging successful yung future natin. Amen? Hello? Ayan, madaling makakita ng partner sa buhay. O kahit nga sa Facebook, merong nagkakatuluyan. Kaya lang, ang tanong, paano mo hinahanda yung future mo? Tama? Mas maganda mapaghandaan natin yon. Okay, so yan po yung ating mga kaganapan this coming May. And meron pa pong mga iba, kaya lang sa ibang pagkakataon na namin i-announce sa inyo dahil pag nagtapos yung batch ng live class ngayon, so mga middle ng May ay magkakaroon tayo ng another batch ng live class. So paalala po sa mga leaders, yung inyong mga VIPs, yung mga alaga po ninyo ay talagang tutukan ninyo para paghahanda natin yung next batch ng live class natin. Okay po ba yan? Okay. So ngayon naman po, hindi po ako mag-speak sa inyo. Meron po tayong visitor. Siya po ay pamangkin ko kasi kaya magandang lahi ito.
Wala. Okay, hallelujah. Okay. Siya po ay nagpa-pastor. Yun, amen. Thank you po. Okay na. Yan. Okay, siya po ay nagpa-pastor sa Taiwan. Currently, nagpa-pastor po siya doon sa Taiwan. And salamat po kay Lord, last year, nandito siya para sa kanyang, yung sa Bachelor of Theology. Tapos ngayon naman po, kahapon, siya po ay gumraduate ng kanyang masteral sa Divinity. Wow, thank you kay Lord talaga. Hallelujah. So, wala na pong iba pang kwento. I-welcome po natin si Pastor Arnel Albesa. Yes. Amen. Welcome, bro. God bless you ulit. Thank you kay Lord. Ay. Low sound check. Low. Hello? Hello, sound check. Ay, okay na. Pakalawat. Hello. Hello, sound check. Ayan, meron tayo, Ayan, pakicheck. Bukas. Hello, meron. Hello, sound check. Ayun. Hello, sound check. Low. Hello. Okay po. Hello. Okay lang. Sound check. Hello. Hindi ito. Mic. Hello. Yun. Sa mic po tayo ngayon. God is good. And all the time. Siguro bago tayo mag-umpisa, palakpakan natin the best clap offering that we can offer to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Can I ask everyone to close your eyes? Manalangin muna tayo bago tayo mag-umpisa. Panginoon, maraming salamat sa hapon na to, Panginoon, Lord God. At kami nagkatipon-tipon bilang iyong isang bayan, isang manggagawa, Panginoon, na tapat na naglilingkod sa iyo, Diyos. Salamat dahil hindi mo kami pinabayaan sa mga nagdaang araw, Panginoon. Hindi mo kami iniwan at patuloy mo kaming kinakausap sa aming puso. Lord, pwede bang kausapin mo ulit kami, Panginoon, na yung salita at baguhin kami nito na naayon sa nais mo, glory to glory, Panginoon, Lord God. Ngayon, Panginoon, hindi lang kami nandito para makinig, nandito kami para mabago ng iyong dakilang pagmamahal, O God. Lord, alisin mo ang aming distraction sa aming isipan, anumang takot sa paligid, Panginoon, pagod, alinlangan, O Diyos. Buksan mo ang aming puso, Panginoon, upang tanggapin namin ng maluwag ang iyong salita, kundi ang iyong kalooban din, Panginoon, ay nais naming, Lord, masunod ito, O God. Lord, salamat dahil sa mga bagay, Lord, na nagdaan, minagawa man kaming kasalanan, Lord, patawarin mo kami at hindi maging hadlang ito para kausapin mo ang puso namin, Panginoon. Lord, linisin mo kami at Lord, maging mahalimuyak na samyo kami sa iyong harapan, Panginoon, sa banal na Espiritu at dugo ni Jesucristo na nalatay, Lord God, sa aming buhay, Panginoon. Lord, kung naging comfortable kami bilang isang Kristiyano, Lord God, Lord, patawarin mo kami. Ngayon, Lord God, magiging faithful kami na maglilingkod sa iyo at magkakaroon na kami ng puso ng mag-disciple para sa iba. Lord, salamat. We surrendering everything to you. In Jesus' name we pray. Everybody na mahal ng Panginoon magsabi ng Amen. Ipalakpan natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. This is my, I think, pangatlong beses na akong napipreach. Kasi yung unang preach ko, bata pa ako noon, dito pa sa pulo. Yung pangalawa, nandun na sa kabila. Yung pangatlo, bago na naman. Kailan kaya ulit yung panghapat? Saan ako? MOA? Alam mo, natutuwa ako sa galaw ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. And alam niyo po ba, kung di nakakilala sa akin, ako po si Brother Arnel. Ang tawag nila sa akin bilang, ibang audience ko ngayon, mga kabataan, no? So, huwag kayong mag-alala kasi ang preaching natin ay 30 minutes lang and 2 hours.
Ako po ay 5 taon na nakatira sa Taiwan. At ito po ang aking pamilya. Siyempre, si Rabi. Si Rabi po ay doon pinanganak sa Taiwan. So medyo nakaintindi siya ng konti lang na Mandarin. Nag-aaral na siya. Buti na lang nakiusapan ko yung teacher niya na mag-absent siya ng 2 weeks. Sa Pilipinas, kung absent 2 weeks yun, ang laki na nun. Pero sa Taiwan kasi okay lang mag-absent. So, ibang culture. At actually, ang anak ko na yan ay walang children ministry po sa church namin. Kaya maaga siyang puro kausap niya, mas matatanda, mga ano talaga. So, first birthday siya, ang mga umatin sa kanya, mga matatanda, walang bata. So, natutuwa ako dahil ang simbahan, pag may bata, ibig sabihin, lumalago ang simbahan. Kaya palakpakan natin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya nga, generation, kingdom generation. Ito pong aking asawa, si Malu, wala po siya dito kasi habang kahapon po ay meron kaming emergency. Siya po ay nasa ospital nakakumpay ngayon. So, habang nandito ako, alam ko ang Diyos ay gumagalaw sa pamilya ko. Amen. Amen. Praise God. So, continue lang. Lord, continue lang sa maglilingkod sa Panginoon. At ito pong simbahan na meron po ako sa Logos Global Missions Taiwan, ito po yung nakadiktara sa Chupei area. Ito po mga kasamahan ko, mga OFW. Actually po, marami po sila. At ngayon po, ganyan na lang po kasi 12 years lang talagang OFW sa Taiwan. Pag wala, 12 years ka, uwi ka talaga. So kailangan talaga mag-disciple. So kailangan talaga umabot ng imang magagawa OFW. At doon po, 5 years na po ako, resident na po kami doon. So in case you talk to my son, talk to it in English. Or else, be silent. Pero alam niyo po, yan, gusto ko siyang ma-encounter niya, yung culture ng bilang isang Pilipino. Kasi ang culture niya na kinalakihan niya ay puro sa Taiwan. So kaya minsan nagugulat siya, may nakikita siya dyan na baka, wow, look daddy, so many cow. Kasi wala namang cow doon sa tayo malalakad sa kalsada, wala ganun. Pag may nakita siyang aso sa kalsada dito, na-amaze siya. Kasi wala ka makitang aso na lumalakad, tumatai doon sa kalsada sa Taiwan. Kasi bawal po yun sa amin. Dito makita niya doon. Na-amaze po ang anak ko. Ang favorite niyang mixer truck. One time dumaan kami sa nakita siya ng umiikot na sa semento, yung umiikot na kala mixer truck. Daddy, there's a mini mixer truck here. Yung umiikot na panghalo lang pala ng semento. So medyo na-amaze ang anak ko. At na-amaze siya kasi maraming mga kabataan ngayon dito na natutuwa. So praise God. So ako po'y kahapon nagtapos ng masteral ko. To God be the glory. And ako po ay hindi ko akalain na makapag-aral pa ako ng ganito na kumuha ko ng theology and kumuha ko ng masteral. But all for the glory of God. At mamaya po, explain ko po sa inyo why God has been good to me. Di ba? Para po sa atin. Today, it's Sunday sermon, this afternoon, iba magiging audience impact na meron ako ngayon kasi mga kabataan na aking kausap ngayon. So, mga kabataan, listen, di ba? Be guided. Ligid lang po tayo at hawak lang. So the title of the message of this afternoon is, so go and make, and ang utos ni Kristo ay hindi option kundi mission. Di ba? Lahat po tayo may mission sa buhay. Maraming believers pero hindi gumagalaw. Kumbaga, may alam sa Bible pero walang ginagawa. Committed sa church attendance pero hindi sa mission. So, ang kailangan po natin is daily awakening. Hindi po tayo kailangan maging passive Christianity na, uy, Sunday, okay lang magsimba, okay lang hindi. Kailangan natin align yung Christ mission sa buhay natin. Not personal comfort, and to move the congregation sa ating manampalataya sa harapan na to, na magkaroon tayo ng discipleship makers. Kala mo, yung mga discipleship na tinuturo po sa inyo, malamang sa ngayon, ba't kailangan, ba't ganito? Pero balang araw, pag ginamit ka ng Diyos, malalaman mo bakit na-train ka ng ganon. At dito po, maintindihan po natin, ang sermon po natin, roadmap, it's about, ito pag-atalakay natin, authority of Christ, assignment to go, action of making disciples in assurance of His presence.
Mga kapatid, tanong ko sa inyo ngayong umaga na to, ay ito lang naman. Kung ikaw ay Christian sa pamilya mo, may makakarinig pa ba ng gospel? At kung ikaw lang ang disciple ni Jesus sa workplace mo, may magbabago ba? Merong bang masasabi na pagbabago? O lagi kang mako-compromise? Kasi po, ngayong hapon na to, real talk lang tayo. Kasi minsan, gusto natin ng blessing, pero ayaw natin ng responsibility. Amen po ba? Aray ko. We want to be saved, but we don't want to be sent. Diba? At yun po ang reality. So pag-uusapan po natin sa isang verse sa Biblia, in Matthew chapter 28, 18 to 20, bigyan ko lang po kayo ng pahapyaw sa Matthew na to. Ito po yung final words ni Jesus after His resurrection. Hindi ito casual statement. Ito ay final command ng resurrected King, yung magbuhay na muli ang Panginoong Hesus. Ang location po nito sa Galilee. Remember, pag binagbabasa kayo ng New Testament, sa Bible, lahat ng pinakamagandang nangyari ay sa Galilee. Pero hindi po yun comfort, yun po ay ang comfortable sa mga tinawag ng Diyos. So ang audience niya dito, nang sinasabi niya sa Matthew chapter 28, 18 to 20, ay mga disipulo niya. Ordinary men, hindi mga theologians, hindi nag-aral ng Bible. Yung walang alam sa salita pa ng Panginoon. Pero after the death, victory over death, authority fully declared in the presence of Jesus Christ. So, hindi lang go, kundi habang nabubuhay ka, gumagawa ka ng disciples. Pero ganito lang po reality. Pero hindi lahat ng disciples mo, automatic, gagamitin ng Diyos o magpapagamit sa Panginoon. Meron pang iba, hanggang doon pa pala. Meron instant, meron hindi instant. Pero huwag kang mag-alala. Pag-uusapan natin sa Matthew, sabi dito, all authority. Pag sabi, all authority. Sabi ng Panginoon Jesus, in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Blessed be the reading of the word. Ang unang pag-uusapan natin dito, authority of Christ. Bago mag-utos si Jesus, nagdeklara muna siya, all authority in heaven on earth has been given to me. Ito ay hindi simpleng statement ng ordinaryong tao. Ito ay statement ng taong nabuhay magmuli galing sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, itong tinatawag ng verse na to is, merong isang verse sa Biblia sa Daniel, enthronement declaration. Kaya bago pa sinabi ng Panginoon ito, sa book of Daniel, sinabi na siya na may darating na authority. Sabi sa Daniel chapter 7 verse 13, sabi dito, as my vision continued that night, I saw someone like a son of man coming with the clouds of heaven. He approached the ancient one and was led into his presence. And sabi sa 14, he was given, authority, honor, and sovereignty over all the nations of the world, so that people of every race, every race, kapatid, ibig sabihin, hanggang Gentiles masisave kasi may darating na merong authority. Kapatid, kasama ka na sa pagliligtas ng Panginoon. Tanggapin mo siya o hindi, ililigtas ka ng Diyos. Kaya yung kahapon na to, bata ka man, di mo maintindihan na sinasabi ko, balang araw, tatayo ka sa harapan na to. Ngayon, alam ko na. Sabi dito, and nation and language should obey Him. And sabi na, His rule is eternal, it will never end. His kingdom will never be destroyed. Kapatid, ganito lang po yun. Siya ang hari sa langit, siya ang hari sa lupa, siya ang hari ng iyong buhay. Tanggapin mo man ang Panginoon o hindi, hari pa rin siya ng buhay mo. At kung may nakakilala sa iyo, siya lang at walang iba. That's why may mga opportunity, may mga closed doors na sinasara ang Panginoon kasi may bubuksan siyang iba. Natatandaan ko po,
naalala ko lang, nung ako po, laki rin po ako ng children ministry, laki rin po ako ng mga Sunday school leader. At ako po ay dumating din sa punto na nakakaboring ang Christian. Ang daming bawal. Alam mo, Lord, kilala kita sa nguso pero hindi sa puso. Hello? Bilang kabataan, alam nyo, nagdaan din ako kung ano pinagdaanan nyo. Hindi ko naintindihan. Dati nilalaro ko lang yung church. Alam mo, malamang ngayon hindi ka seryoso sa Panginoon, pero seryoso ang Diyos sa'yo. Siniseryoso ka ng Panginoon. Nung kabataan ko, hindi ko siniseryoso ang Diyos, pero siniryoso ko ng Panginoon. At di ko akalain ngayong araw na to, sa harapan mo magiging pastor ako. Katulad mo rin ako. All authority of Christ. Hindi lang siya Savior, hindi lang siya Lord na may karapatang mag-utos. Kaya church, pakinggan niyo po ito. Bago niya tayo sinabihan ng go, sinigurudo muna ng Panginoon na malinaw ang calling mo. Kaya sabi niya, ako ang may authority. Lumayo ka man sa Panginoon, kapatid, hawak ka pa rin ng Diyos. Huwag mong sabihing binatawang ka. Marahil ikaw bumitaw, pero hindi bumibitaw ang Panginoon. Kasi hanggang ngayong araw na to, nakikinig ka at pinakikinggan mo salita niya. Ibig sabihin, kumakatok pa rin ang Diyos sa'yo. Authority pa rin ako ng buhay mo. Kaya sabi dito, hindi ka sumunod dahil motivated ka. Sumusunod ka dahil alam mo kung sino hari ng buhay mo. Kaya kung malinaw sa atin kung sino ang may authority, ang susunod na tanong, gagawin ko ba? Kundi, susunod ba ako? Kasi maraming nagsimba, pero hindi pa rin sumunod. Kaya itong sabi ng Panginoon sa pangalawa, kailangan may assignment. May assignment to go. Ang go, hindi lang movement, ito ay missional lifestyle. Kaya sabi sa Greek, for you tentes, as you are going. Ibig sabihin, habang naglilingkod ka sa Panginoon, lumalakad ka sa Panginoon, kapatid, may kaliwat ka na pinagdadaanan ka na problema, struggle, kapatid, as you go, habang lumalakad sa Panginoon, inaayos ni Lord lahat. Marahil may hirapan ka sa paglilingkod, pero kapatid, mas gumagaan. Why? Kasi sabi ng Panginoon, as you go, glory to glory tayo. Hindi, unfinished clay ka pa, hindi ka pa tapos. Hindi pa tapos. As you continue to learn, to study the Word of God, nagtapos ako ng Bible School, Masteral, pero tatapatin ko kayo. Hindi ko pa rin alam ang pinakabuo ng Biblia kasi hanggang ngayon kaya na ako nag-aaral. Ibig sabihin, I'm holier than you. Hindi po ganun. Ako'y naglilingkod lang dahil sa grasya ng Diyos. Kasi maraming pastor ang nag-umpisa ng tama pero nagtapos ng mali. Maraming ginamit sa Bible, hindi rin naman nag-umpisa ng dulo hanggang dulo. And kaya dito, anong ibig sabihin ba nito ng go? In Acts chapter 1, verse 8, sabi dito, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Telling people about me everywhere in Jerusalem, through Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Kapatid, marahil matagal mo nang nababasa ang Matthew 28. Pero isa lang gusto ng Panginoon. Anong ginagawa mo ngayon? Bakit ka pa rin nandyan at wala kang ginagawa sa Kanya? And katulad ng John chapter 20:21, sabi dito, again, He said, peace be with you, as the Father has sent me, so I am sending you. Alam mo mga kapatid, tatapatin ko po kayo, ang buhay ng isang believer ay hindi stationary. Ito ay sent life. Hindi ka lang pumunta sa church, ikaw ay pinapadala sa mundo, sa ibang lugar. Hindi ka lang employee sa company mo, missionary ka dyan. Hindi ka lang estudyante sa school mo, assign ka dyan para makilala ang Diyos. Hindi ka lang kapitbahay, may mission ka dyan. Pero church, hindi sapat na gumalaw ka lang.
Kasi pwede kang gumalaw pero wala kang bunga. Hello? Pwede ilang beses ka na nagtaas ng kamay, sumasayaw, pero paglabas mo, wala ka pa rin ginagawa. Stagnant ka pa rin. Kasi malalaman na sumusunod ka sa Panginoon pag may bunga ka. Sabi ng Diyos, malalaman mo may sumusunod. Kaya mahalaga po ang mentorship, mahalaga ang disciple making. Kaya ang susunod na tanong, anong gagawin ko habang ako ay nag-go? Pangatlo, ganito. Make disciples. Kasi bakit? Hindi naman kailangan maging perfect ka para ikaw magsalita. Ang kailangan mo lang sumunod. Ito ang central command ng Panginoon. Mati to sate, making disciples, ang original Greek word. Hindi sinabi ni Jesus, making converts ka lang. O making attendees. O make fans. Ang sinabi niya, making disciples. Ano ba ang disciple biblical definition nito? Sabi sa Luke chapter 9:23. Sabi dito, then he said to the crowd, if any of you wants to be my follower, sabi, you must give up your own way and take up your cross daily and follow me. Guess what? Araw-araw. Hindi lang linggo. Araw-araw. Nagkakamali pa rin ako, nag-ano pa rin. Sabi ni Lord, glory to glory. And sabi din dito sa Matthew chapter 11, sabi dito, makita po natin dito, chapter 11:29, sabi dito, take up my yoke upon you, let me teach you. Kapatid, ganito, habang sumusunod ka sa Panginoon, ang Diyos ang magtuturo sa iyo kung saan ang way mo. Hindi ko man alam bakit mo malalaman? Kasi sabi sa Luke, i-give up mo yung sarili mong kagustuhan. Kasi magiging contradict sa calling mo kung laging gusto mo ikaw masunod. One time, si Rabbi, sabi ko, Nak, don't do this in this establishment, in this mall, because they have rules. Sabi ni Rabbi, I don't want rules. I don't want rules. Sabi ko, lahat may rules. Kasi pag binrek mo yung rules, merong consequences. So sabi dito, let me teach you because I am humble and gentle at heart and you will find rest for your souls. Kapatid, ganito. Walang ibang kapahingahan. Marahil nakakatulog ka pero hindi, walang kapayapaan. Kasi ang kapayapaan nang gagaling lang kay Jesus. I remember way back when I was in college. Gusto lang i-share. When I was in college, there's a young girl I am so in love with. But this girl was in love in my best friend. So ganito, yung best friend ko, sabi ng best friend ko, my best friend told me, my best friend told me, okay bro, I will help you. So the final, my best friend helped me to that girl. But in the end, my best friend and the girl was in a relationship. I was left out. But because I treasure yung friendship, okay, it's just a girl. And after 2 days, yung best friend ko, binrek yung babae. Tapos yung babae, lumapit sa akin. Sabi ko sa kanya, sabi ko naman sa iyo, dito lang ako eh. Sumingit pa. Baka Pero hindi talaga ako gusto ng babae. And that girl, alam mo, nagkaroon siya ng ibang pamilya. Nagkita kami sa isang church sa Dasma. Why, guess what? Kinuha niya akong bilang ninong ng anak niya. Diba? Kumbaga,
hindi tinadhana. Pero anong ibig sabihin? Yung storya na yon, doon ako natutong mag-inom, doon ako natutong magbisyo, kasi I was been broken-hearted in the college days. That's the first step, nag-backslid ako sa Panginoon for 10 years. 10 years nawala ako when I started vices because of one broken-hearted. And after 10 years, 16 years old, nawala ako sa Panginoon. Kasi akala ko, when I was in the ministry, Lord, akala ko walang pain. Lord, akala ko you will teach me. Pero when I was looking on this friend of mine na akala ko siya na broken heart ako, ayoko na. That's why I left in the ministry. When I was 26 years old, sabi ko, Lord, gagamitin mo pa ba ako? Eh sabi ng Panginoon, parang mayroong nabasa ako dito na-recall ko yung salita ng Panginoon, take up my yoke upon you and let me teach you. And you will find rest for your souls. Alam mo, iyak-ulit ako sa Panginoon. When one pastor, suddenly, I go to the church one time, and the pastor in the front, late ako preaching na ako dumating Sabi niya, whether you like it or not, God will use you. Pagpasok ko, parang ako kinausap. So, I raise my hands, Lord, use me again. And that's it. Yung ginamit ako ng Panginoon, sabi ko, Lord, I miss my youth days. 16, nag-backslid ako. 26, I will come back to the Lord. Lord, use me for the youth ministry. And I was been in a youth ministry for 7 years. Sabi nito, ginamit ng Panginoon. Ginamit ng Panginoon. Kasi yung nakaraan na pangit mo, it doesn't mean tapos na ang Diyos sa'yo. And until now, sa Taiwan, may youth ministry pa rin ako doon na inalaw ni Lord na gamitin ko. Ano bang ibig sabihin ng threefold? Kasi marami sa labas na maraming na gusto makilala ang Diyos dahil ikaw ang ginamit ng Panginoon, dapat ikaw ang magdeklara ng pangalan niya. Ano threefold? Unang, evangelize. Bringing people to Christ. Sino ba dito nakapagdala na ng kaibigan sa church? Taas ang kamay. Kapatid, yung mga kaibigan nyo dyan, huwag mong sabihin na OA sila. Alam mo, mahal ka nila kahit dinadala ka sa simbahan. Bring people to Christ. And ganito, hindi ikaw ang magbabago ng tao, Diyos. Hayaan mo lang silang makarinig ng salita. And when you evangelize, baptizing, public edification, magkakaroon sila commitment sa Panginoon. Pero it doesn't mean na perfect na sila. Kailangan samahan mo sila. Si Jesus Christ ba, iniwan yung mga disciple? Hindi. Binalikan ng Panginoon yung mga disciple nung resurrected siya. Teaching them to obey, bring people to Christ. In James 1:22. At dito po makikita mo natin na hindi lang tayo tinawag para mag-invite. Tinawag tayo para mag-invest sa buhay ng mga tao. Kailangan samahan mo sila. Wasak man ang buhay niya, samahan mo. Hindi mo maintindihan, kailan kayo magbabago to? Lord, bakit pinagin mo sa akin to? Ang kulit. Sabi ni Lord sa'yo, kung lalabas lang ang kamay ko sa lupa, sa langit, baka ikaw binatukan ko. Ikaw rin naman Pinagtiyagaan kita, ito pa. Hindi ka lang dapat mangumusta. Sabihin mo doon sa kaibigan mong nawala, kamusta na ang walk mo kay Lord? Hindi ka lang attend, kundi sumunod ka kay Jesus. Kaya pakisabi sa katabi mo, tuloy lang, walang iwanan, ha? Ha? Tuloy lang, walang iwanan. Pero alam mo, baka may pumapasok sa isipan nyo, Pastor, kaya ko ba ito? Pastor, hindi naman ako magaling magsalita. Pastor, natatakot ako. Alam mo, ito ang pinakamagandang sinabi ng Panginoong Hesus sa susunod. Ano sinabi niya? I am with you always. Kung nagtiwala ka nga sa maling tao, ito pa kaya sa Panginoon? Sabi mo, andito lang ako. Ang tao bibiguin ka, pero ang Panginoon hindi.
Amen? I am with you always to the end of the age. Christ is the authority, foundation. Kaya ka nagsisimba, kaya ka nagdi-discipleship, kaya nag-life class ka, kasi kailangan yung foundation mo matibay. Kahit lumabas ka sa simbahan na to, kaya mo harapin lahat kasi alam mo foundation ka ng Panginoong Isus. Kaya kung mga may tao dito nawawala sa simbahan, mahina ang foundation. Kaya pag dumating yung problema, Lord, bakit ganito, bakit ganyan? Pero sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kang magulat sa mangyayari sa mundo. Kasi hindi naman ito talaga ang buhay mo. Ang buhay mo, kasama mo ako. And Christ's command is mission. And Christ's present empowerment. Kaya ito, church, pagiging mo to. Hindi sinabi ni Jesus, I will watch you. Ay, hindi niya sinabi, good luck. Ano sinabi ng Panginoon? I am with you. Kapatid, kahit nag-iisa ka umabot ng iba, kasi panatag ka, nakasama mo ang Panginoon, kahit mag-isa ka, kaya mong tumayo. Kaya kahit natatakot ka, kahit feeling mo hindi ka ready, kung kasama mo si Jesus, sapat na yun. Amen po ba? So ngayon, alam mo na kung sino yung hari. So ngayon, alam mo yung assignment mo sa Panginoon. So ano, alam mo nang gagawin ngayon. Alam mo na hindi ka nag-iisa. Itong pinakasunod na tanong ko, susunod ka ba? Pakisabi sa katabi mo, susunod ka ba? Alam ba? Kaya, mga kaibigan, mga kapatid, alam mo kung bakit natatakot ka mag-share? Kasi fear of rejection, ayaw mong ma-reject. Bakit natakot ka mag-share? Fear of failure. Kasi sa panahon ngayon nito, Christian, hallelujah, hallelujah, napaka-boring mo naman. Kapatid, hindi ka boring. Kasi kahit kung dumating ang struggle sa buhay mo, bakit ka nakatawa, nakatayo? Dahil yung meron kang Kristo sa puso mo. Yung iba, maraming nga lahat pero malungkot. So church, hindi ka nag-iisa, hindi ka kulang, hindi ka incapable. Kaya ang tanong nga ngayon, ngayong hapon na to, susunod ka ba? Kasi sabi dito, all authority. Because Christ has all authority, every believer has a mission to go and make disciples and trust in His presence. After everything we heard today, hindi ito tungkol kung may knowledge ka. Hindi ito tungkol sa sermon ko ngayon. Ito ay tungkol kung magdi-decide ka ngayon. Church, panggihan mo ito. Hindi aksidente kung bakit nandiyan ka nakaupo ngayon. Hindi coincidence na narinig mo mensaheng ito. Marahil maraming beses mo narinig. Ito ang tawag ng Diyos sa buhay mo ngayon. Kaya let me ask you honestly, ilang beses mo na bang narinig ang gospel? Ilang beses ka na ba na-bless? Ilang beses ka na bang umiyak sa presence ni Lord? Pero, ilang beses ka bang sumunod? Baka kasi yung iba, malungkot, pumasok dito, worship. Lord, salamat. Ang gaan pala mag-service na ano. Ang tanong, susunod ka ba? Lord, okay lang ako. At least gusto ko lang maging okay ako. Yung iba, ginagawang ano lang, iyakan ng simbahan paglabas. Pag nasasaktan lang, nag-church. Kapatid, ganito. Pero salamat kay Jesus. Hindi siya nanahimik para sa iyo. Hindi siya umatras sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya emotional. Ay, ayoko na mamatay sa krus. Hindi naman ako tanggap nila eh. Namatay siya, tanggap mo siya o hindi, namatay siya para sa iyo at sa akin. Kaya huwag mo sabihin, hindi ka naiintindihan ng Diyos. Kasi dapat tayo doon, siya ang nagbigay ng buhay. Sa cross, tinawag ka niya, binayaran ka niya, iniligtas ka niya, at ngayon, tinatawag ka niya ulit. At paulit-ulit siyang tatawagin ka. Ang sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Alam niyo po, testimony, dito ako magtatapos.
Alam nyo, nakita ko po ang church na to, paano nagsimula. How it started this church. From scratch. From nothing. At yung church na to, nakita ko, ganito lang yung mga kabataan that time. Madilim. Ayoko sa madilim. Mabaho. Ayoko. Wala pa. Yan ang simbahan. Wala pa dating ma-edit, wala pang ilaw, ganyan pa kadilim. Pero lumiwanag na. Marahil dito, yung mga ibang kabataan dito, bunga kayo niyan. Itong tanong. Diba? Yung nakita, ako yun. Pero hindi pa rin ako nagsiserve. Nakahiya. Hindi lang po yan. Nakita natin ang simbahan ng KJC, talaga pinalago ng Panginoon. At hindi lang po, pinalaki pa ng Diyos. May palakpakan natin ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay nandito ngayon at nararamdaman mo sa puso mo na sinasabi ni Lord, anak, oras na para gumalaw ka. Anak, para sumunod ka naman. Marami na akong ginawa in the past, pero bakit ngayon hanggang dyan ka pa lang? Sumunod ka sa Agos, may gagawin ako. Mas maganda pa yung plano ko sa'yo. Pero itong catch, merong nagsakripisyo para sa inyo. And I'm so blessed and proud. To God be the glory. Kung hindi nag-step up ang pamilyang ito, wala ang church. Kung walang nag-step up, kung walang nakakita ng vision, kung walang sumunod at tumapang sa Panginoon, marahil baka huminto ka na. Huminto na mga yan. Pero meron nag-decide tumuloy kahit mahirap. Kaya sabi ko, but I am emotional. Kasi po, ako po, bago nagpastor, dyan po ako nagba-Bible study dyan sa lugar na yan. Habang nasa harapan kami, nagbibigay ako ng tinapay sa kabataan. Naiilang ako that time kasi sa harapan ko may nagpapasuso. Kita mo yung di ba? Nakakailang. Tapos may uhog na bata, yakapin ka, Kuya Arnel. Pag alis mo doon, amoy nila, amoy mo rin. Alam mo, kahit ba't bumabalik ako, kasi napakabuti ng Panginoon. Sumabay ka. Uulitin ko. Hindi ito simpleng pagtayo lang. Sabihin mo, Lord, gagamitin mo ako. Pakisabi, Lord, gagamitin mo ako. Lord, lalabas ako sa comfort zone ko. Lord, magsisimula akong mag-disciple. Pero sabi ng Panginoon ito ulit, itong sabi ni Lord, pakinggan nyo to. All authority in heaven and in earth has been given to me. Sabi, go therefore and make of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Dito ako magtatapos. Ngayon, magkaroon tayo ng commitment, altar call prayer. Can I ask everyone to stand up? Can you close your eyes? Can you raise your hands? And close your eyes. Isipin mo yung mga bagay sa mundo na nasaktan ka, pero hindi pa rin ikaw binitawan ng Diyos. Ngayon, magkakaroon tayo ng commitment. Sabihin mo kay Lord, sundan mo panalangin, aming Diyos, salamat sa iyong tawag sa buhay ko. Salamat hindi mo ako sinukuan. Panginoon, patawarin mo ko. Sa mga pagkakataon na pinili ko ang sarili ko kaysa sa kalooban mo.
Lord Jesus, salamat sa krus. Salamat sa dugo mo. Salamat sa buhay na ibinigay mo para sa akin. Ngayon, Panginoon, ibinibigay ko ang buhay ko sa iyo. Ibinibigay ko yung oras sa iyo. Ibinibigay ko yung puso ko sa mission ko. Gamitin mo ako, Panginoon, sa aking pamilya, sa aking simbahan, sa aking trabaho, sa aking mga kaibigan. Bigyan mo ako ng tapang. Bigyan mo ako ng puso. Bigyan mo ulit ako ng apoy. Simula ngayon, Panginoon, hindi na ako mananahimik. Hindi na ako magiging passive. Ako ay magiging disciple maker. Kasama ka. Dahil hindi na ako matatakot. In Jesus' name. Ako na lang po. Kung naniwala ka sa prayer nito, mga kapatid, sabihin mo ulit, gagamitin ulit ako ng Diyos. Before we end this message, isipin mo ngayon, sino ang unang mga taong kakausapin mo this week? Because this time, hindi ito sermon lang, ito ay simula ng mission mo. Hindi ka lang saved, ikaw ay sent by God. Let me pray for you. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyong salita na malinaw, Panginoon, matuwid at tumatagos sa kabituran ng aming puso. Lord, salamat hindi mo kami lang just kinakausap, Panginoon, Lord, para ma-inspire, kundi para baguhin kami. Salamat dahil hindi mo lang kami tinawag para makinig, kundi para sumunod. Lord, Panginoon, sa oras na to, nagpapakumbaba kami sa iyo. Sa iyong harapan, inaamin pang namin, Panginoon, na maraming beses pinili namin ang comfort kaysa sa calling. Pinili namin ang katahimikan kaysa testimony. Pinili namin ang sarili namin kaysa sa mga kaluluwang dapat mapalapit namin sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa aming katamaran, sa aming takot, sa aming excuses. Pero salamat, Jesus. Hindi ka tumigil, Panginoon, na magmahal sa amin. Salamat sa krus, Panginoon. Salamat, Lord God, sa krus ng Kalbaryo. Lord, hindi ka umatras, hindi ka natakot. Ikaw ay sumunod hanggang wakas. Kaya, Panginoon, ngayong hapon na to, kami ay susunod. Lord, baguhin mo ang puso namin. Palambutin mo ang puso naming matigas. Gisingin mo ang puso naming natutulog. Paksilabin mo, Panginoon, ang aming puso na nag-aapoy, na naglilingkod sa iyo kahit anong season. Season, Panginoon. Lord, maglilingkod kami ng tapat sa iyo. Lord, patawarin mo kami. Lord, pwede bang yakapin mo kami, Panginoon? Maraming beses kami nagkakamali, pero Lord God, hindi ka nagbabagong abutin kami, O Diyos. Bigyan mo kami ng puso para sa mga nawawala. Bigyan mo kami ng puso ng mata para sa mga kailangan makita ng iyong salita. Lord, bigyan mo kami ng bibig na may tapang na sabihin ng katotohanan. Lord, gamitin mo kami sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming komunidad. Lord, salamat. Bless your church. At Panginoon, ngayong hapon na to, na-refresh kami. Lord, hindi lang ito, Panginoon, salita na aming pakikinggan. Katulad ng panalangin ni David, let your word pierce in our heart that we may not sin against you. And this time, Lord God, marami mga kabataan dito, Lord God. Lord, alam ko balang araw, tatayo sila dahil alam mo, ikaw ang nagtakda ng kanilang calling, Panginoon. And this church, Lord God, we excel with humility and best excellent service, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Lord, bless this church, this Pastor Bob, Pastor Ivan, all the workers of Kingdom Generation Church. And every time, Lord God, nababalik ko sa simbahan na to, Panginoon, Lord, glory to glory.
Lord, enlarge our territory. Thank you, Jesus, for this ministry. And thank you, Lord God, sa family na meron kami, a church family that ignites one heart to glorify you in spirit and in truth. Lord, thank you once again, and I bring back all the glory, all the honor, the praise. Lahat ng mahal ng Panginoon magsabi ng Amen, amen. Let's worship the Lord. Hallelujah. Let's worship. Follow Jesus. Let's God. Let's God. Let's go. Raise your hands. Give your best. Lord, here I am. The cross before me, Yes, oh God. the world behind me, Yes, no Lord. turning back. Yes, oh God. Cry out, Lord. No turning back. Jesus. The cross before me, the world behind me, no turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I Thank you, Jesus. Glory to your name, O God. Truly, you are worthy to be praised, O God. We honor you, Lord. We offer to you our lives, Lord God. Thank you for your word, O God. Salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po. Patuloy mo kaming tinatawag, Panginoon, sa gawain ng paglilingkod sa iyo. And thank you, Lord God, for counting us worthy, Lord, to serve you, Lord God. At naririto kami, Panginoon, hindi lamang papuri, pasalamat at pagsamba, kundi, Panginoon, alay namin sa iyo ang aming mga buhay. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. To you all the glory, honor, and power and praise. In Jesus' name. Amen. Woo! Glory to God. Okay. Pwede po bang malaman yung mga first-timer, yung first time na naka-attend ngayon? Pwede po bang taas ang kamay ninyo? Sige. Taas ang kamay? Okay. Ayan. So pwede po, i-request lang namin, paiwan kayo saglit. Meron kami sa inyong inandang seminar. Saglit lang po yun, 10 minutes. Okay. And then, church, yung may mga cell na nandito, okay, mag-ano muna tayo, maaga pa naman. So it's time to share. Mag-share tayo ng word ni Lord, ha? Amen, amen, hallelujah. Sige po, church, God bless po sa inyong lahat.
In Jesus' name, amen.